Sa nakaraan nating kwento ay natapos tayo, kung saan nalaman natin ang pagkawala ng mga kasamahan ni Lee Hyun-wook, lalong-lalo na ang pagkamatay ni Park Jun-mo upang mailigtas lang siya, sa pagbukas ng parehong gate na kinakaharap nila ngayon. At atin ring natunghayan ang kanyang ginawang paghahanda upang hindi lang maulit ang nangyari sa kanyang unang buhay. Pagpapatuloy, patuloy nang nananalasa ang mga kobold sa magkahiwalay na lugar, kung saan sunod-sunod na mga ulat ang mga natatanggap mula sa militar. Delta Reporting, Zone 1 and 3, ay walang nakaligtas. Epsilon Reporting, Zone 4, 5 and 6, ay walang nakaligtas. Gamma Reporting, wala ring nakaligtas sa unang red ground. Kahit sinasabing maliliit lang ang mga halimaw na ito, ngunit brutal din ang sinapit ng mga mamamayan sa mga nasabing lugar. At ang huling ulat mula sa Beta ay mayroong namataan na pugad ng mga kobold sa Zone 2, Block 9. At ang bilang ng mga halimaw ay masasabing nasa mahigit 200. Kaya wala nang hinintay pa na sandali, at sila ay nagmamadali upang pigilan ang patuloy na pananalanta ng kalaban. At matagumpay na nilang nabuksan ang pinto na nakaharang, at kaagad nang sinimulan ang malupitang pamamaraan, upang harapin ang hindi mabilang na kalaban. Sa mahusay na koordinasyon ay kaagad silang nakabuo ng isang formation, kung saan kanilang pinag-isa ang opensa at depensa. Kahit sa malaki ang diferensya pagdating sa bilang, ay matatag pa rin silang nanindigan upang mailigtas ang karamihan, sa bingit ng kapahamakan nang hindi na iniisip ang sarili nilang kapakanan. Mukha pa lang ay talagang wala ng awa, sa dami nila ay siguradong wala talagang matitira sa kanilang mabibiktima. Kahit na dihado ang pangkat ng mga manlalaro, ay nanatili pa rin silang kalmado, at ang bawat kilos ay dapat nakalkulado, dahil isang pagkakamali lang ay sigurado, walang matitira sa pangkat ng mga tao. Kahit malapit na ang mga halimaw ay wala pa ring gumagalaw, naghihintay sa pinuno nilang bakulaw. Nang tuluyan ang nakalapit, ang mga halimaw na kay papangit, kaagad naman silang tumalsik pabaliknan dahil sa naramdaman nilang mainit. Dahil sa magaling na pamumuno at mahusay na pagpaplano, ay bahagya nilang nabawasan ang bilang ng kalaban, at nakagawa rin sila ng magandang larawan. Iwanan na muna natin sila doon, at mukhang hindi na nila kailangan ng ating tulong, at pamanta muna tayo dito sa bida nating gwapo, na walang humpay na nagpaplano upang hindi na muling mabibigo, kung saan ang kanyang grupo ay masipag na nagtatrabaho. Matagumpay nang naikabit ang dapat na ikabit, basta't huwag ka lang magpakalabit upang hindi ka sumabit. Habang si Lee Hyun-wook ay may tape na dinidikit, ay may isang asungot naman ang biglang lumapit tila bang naiinggit dahil ang ating bida ay sa commander ay malapit. At kanyang tinanong ang ating bida kung ano ba daw ang kanyang ginagawa. Bago sumagot si Lee Hyun-wook ay tumayo muna ito at nagbigay respeto sabay sabi na, nagkakabit ng mga motion sensors ayon sa nakasaad sa manual, at naglalagay ng mga aluminum tape upang markahan ang kaugnay na lokasyon. Sa kanyang sagot ay napamura naman ang asungot, tila hindi natutuwa sa kanyang ginagawa, kaya dahil dito alam na natin na hindi ito pabor sa ating bida at ilagay na rin natin sa listahan ng mga kontrabida. Sayang naman ang mga mag-agarang kagamitan, at ito ay nakadisplay lang, imbis sa sandata ang hinahawakan dahil may kaguluhan, ang kanilang banner ang pinangangalandakan, buti sana kung ito ay iisa lang, tatatlo ba naman? Kanyang inutusan si Lee Hyun-wook na itigil na ang kanyang ginagawa na wala namang kabuluhan. At hindi na raw ito kailangan dahil nandyan naman ang Blue Flower Guilds upang sumuporta. Lieutenant Lee Min-hee, ito ang platoon leader na hindi naniniwala sa kakayahan ng ating bida, gusto atang masampulan pa. Ang first platoon ay magsisimula na ng kanilang operasyon sa loob ng 20 minuto, kaya kayong mga support squad, kunin nyo na kaagad ang mga detox potion, wika pa ng asungot. Hindi naman natinag si Lee Hyun-wook sa paninindak ng platoon leader, at mariin niyang sinabi na, ang aming mission na sinabi sa amin ng Vice Platoon Commander, ay ang pigilan ng mga halimaw na makakatakas mula sa lugar upang mapigilan na makapasok sa lugar ng mga civilian. Natigilan naman itong dalawa sa kanilang ginagawa, dahil sila ay nagtataka sa kanilang nakikita, na kahit ang platoon leader na ang kaharap niya ito ay sumisigaw pa. Ito naman ang isa na masungit kanina, narinig lang ang pangalan na Vice Platoon Leader ay bigla na lang namula. Parang tanga lumingon-lingon pa. Nang wala naman siyang nakita, galit naman itong sinabi sa ating bida na, talaga ba? Dagdag pa niya, sa palagay ko nakalimutan mo na ang lugar mo, dahil lang sa binibigyan ka ng kaunting pabor ng battalion commander. Nang may sarkastikong mukha, hindi pa ito nakuntinto,
kanya pang ininsulto na si Lee Hyun-wook lang daw ang nag-iisang manlalaro, na tanging iisa lang din ang naranasan na totoong engkwentro sabay duro sa noo nito. Subalit tila bang wala itong epekto sa ating bida na sadyang matalino. At kanyang tinitigan ng seryoso itong luko, habang paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan nito. Dahil sa tinginan naman ng ating bida, lalo pa nagalit ang asungot sa harap niya, at habang silang dalawa ay nagsisigawan may isang alien naman ang dumating at papalapit sa kanila. Ay, hindi pala alien ang dumating, isa pala itong magandang dilag, kaya ang puso ng asungot ay kanyang nabihag. Kaya yan tuloy ang kanyang mukha ay parang naging basang tuta na hindi makapagsalita. Kaya ngayon ang ating bida ay tuwang-tuwa, pati ang kanyang kaluluwa ay lumabas pa talaga dahil sa labis na ligaya ang nadarama, at sa wakas niresolba na ang kanyang problema. Ang dating masungit ay biglang bumait, at kanyang pinilipit ang bida nating makulit. Iba talaga pag nakaharap ng maganda, kahit gaano ka pa katapang sa iba, bigla na lang itong nawawala, at nagpapanggap pa, na siya ay nag-aalala lang sa ating bida. Ang galing di ba? Habang kanyang inaakbayan si Lee Hyun-wook, na parang close lang silang dalawa, ay kanyang tinanong ang maganda sa harap niya na kung bakit ba daw siya nandit, nagtanong pa siya halata namang gusto niya. At kitang-kita naman sa kanyang mukha na parang sisiw na bagong pisa. Tugon naman ng dalaga sa kanila, Okay, si Lee Hyun-wook ay ipinapatawag ng Battalion Commander, Sergeant Choi Seon-ha, isang caster, mage class, specialty ay healer, at isang C-rank na manlalaro. Ito rin ang nag-iisang kahinaan ni Lieutenant Lee Min-hee. Kaya siya pinilit na pumunta dito ng ating bida, upang maresolba ang kanyang problema sa asungot na pabida-bida. Nabigla naman ang ating bida, sa balitang daladala ng dumating na dalaga at siya ay nagtataka kung ano na naman ba ang sadya nito sa kanya, kaya ito na naman ang bagong problema na wala pa siyang ideya. Sa mataas na gusaling ito, ay mayroon naman mga sundalo na dito nakapwesto, upang subaybayan ang mga nangyayari mula sa malayo. Ito ay pinamumunuan naman ni Lieutenant So Yun-ha, na sinusuri ang mga nasa paligid niya. Subalit parang may kakaiba, ang akala ko sa paligid lang siya nagmamasid. Bakit sa ating bida naman siya nakatitig? Parang meron na akong nababatid, na si Lieutenant So Yun-ha ang kinausap ng Battalion Commander na subaybayan ang ating bida. Dahil concern naman ang dalaga sa ating bida, kanya itong pinagsabihan na, huwag mong hahayaan na magpadala sa platoon leader ha, okay, sana all. May mga trabaho pa akong dapat hindi na natapos ng ating bida ang gusto niyang sabihin. Dahil sumingit na bigla ang dalaga at nagsabi na, ako na ang tatapos sa paglalagay ng mga sensors, kaya tara na. Sabay kindat pa, naku naman talaga, buti na lang umalis na ang asungot kanina, kung hindi iyak sana siya, at malilintikan na naman ulit ang ating bida, kapag wala si Sergeant Choi Seon-ha sa tabi niya. Labis na namang nababalisa ang ating bida, dahil mukhang hindi na naman umaayon sa sitwasyon ang mga plano niya. Kakaunti na lang ang oras na natitira, at darating na ang mga inaasahan niyang bisita, tapos pinatawag pa siya ng Battalion Commander, kaya siya napamura at ano na naman ang gusto nito sa kanya. Sigurado ka bang okay lang para sa ating attack squad na pumunta dito sa isang kobold raid kung saan tayo ay nailalim naman ng Battalion Direct Command? Wika ng sundalong naka-sniper. Tugon naman ni Lieutenant So Yun-ha sa kasama, ito ay utos ng Battalion Commander, at ang mga sundalo ay nakatalaga lang na sundin ang utos na ibinibigay. Bahala na kayo dyan, dito na muna ako sa kay Lee Hyun-wook na nakarating na at kaagad na nagbigay-pugay sa mga opisyal sa kanyang harapan. Battalion Commander Temporary Command Post, kung saan nandito ang nakasimangot na Gorilla, na tila bang lagi na lang iniiwanan ng kanyang jowa. Nandito rin kasama ng Gorilla si Instructor Chon, na nakangiting tumitingin sa ating bida. Kahit na nababalisa dahil sa mga nangyayari ay nanatili pa rin siyang kalmado sa harap ng dalawang opisyal, na labis ginagalang ng karamihan. Subalit hindi niya pa rin maiiwasang magtaka at magtanong sa sarili, kung bakit nandito rin kasama ng Battalion Commander si Instructor Chon. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa ang Battalion Commander, at sinabi na ang kanyang sadya sa ating bida na, ilalagay kita sa isang pagsubok, ikaw ang aking ipapalit sa lugar ni Choi Young-jun, na kasalukuyang nagbabakasyon, at magiging isang temporary squad leader ng 1st Platoon, para sa ikalawang strike mission sa gate. Sa pagkarinig ng ating bida sa itinura ng Gorilla sa harap niya ay napaisip na lang ito na, hindi naman niya ako binibigyan ng ganitong atensyon sa nakaraan kong buhay,
Bakit niya ginagawa ito ngayon? Habang nananatili pa ring seryoso, subalit sa kaloob-looban niya nagparang mababaliw na siya, hindi dahil sa karangalang ibinigay sa kanya, kundi dahil ito ay magiging sagabal lang sa mga plano niyang iligtas ang kanyang mga kasamahan mula sa nalalpit ng kapahamakan. Dahil malapit ng malagay sa kapahamakan ang kanyang kasamahan, ay dapat na siyang makaisip ng paraan upang maiwasan ang ganitong kalagayan. Matapos ang malalim na pag-iisip ay buong tapang na niyang tinugunan ang misyong napakinggan. Battalion Commander, ako ay gumagawa lang ng misyon kasama ng support squad, yan lang ang naging assignment ko dito sa base simula pa ng una. Hindi rin ito isang pagsasanay. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit natin ilalagay ang mga buhay ng nasa 1st Platoon sa laban sa aktwal na labanan. Kung saan sinagot lang siya ng battalion commander na, iyan ang aking utos, nang may seryosong tinginan at nagpapakita ng utuhidad. Parang hindi na niya malaman kung ano pa ang kanyang gagawin, wala nang ibang laman ang kanyang isipan kundi ang kaligtasan ng kanyang mga kasamahan. May magandang dilag pa naman doon kaya sayang naman. Habang sila ay nag-uusap ay may bigla namang nag-ulat mula sa Delta, na ang boss monster ay umalis na sa pugad nila, kaya pinaghahanda na ang mga sundalo na nasa 2nd and 3rd Red Ground. Ang pagdating ng mga halimaw sa lugar ng kanyang mga kasama ngayon ay nalalapit na. Kaya kung hindi pa makaalis dito si Lee Hyun-wook sa oras na ito ay siguradong wala na siyang maabutang buhay. Labis na lang ang kanyang pag-aalala para sa buhay ng kanyang mga kasama, kaya nasabi niya sa kanyang sarili na, dapat na siyang makaalis dito ora mismo, kahit ano pa ang maging kahihinatnan. At nang walang pag-aalinlangan niyang tinawag ang pansing ng battalion commander, at naghihingi ng pahintulot na meron siyang sasabihin. Agad namang pinaunlakan ng Gorilla sa kanyang harapan ang kanyang kahilingan. Mukhang makakalusot na naman, kaya wala nang sinayang na sandali dahil talagang nagmamadali, at kaagad na sinabi ng ating bida na, narinig ko na sa iyong unang mission ay naubos ang lahat ng iyong platoon members. Nagulat naman ang dalawa sa kanyang itinura, subalit hindi pa siya tapos kaya huwag muna kayong umeksena, makinig na lang muna kayong dalawa. Dagdag pa ng ating bida na, kaya lang hindi ako makapaniwala, na ang iyong pag-uutos na pasalihin ako sa isang combat squad para lang sa kapakanan ng pagsusulit, kahit na ako ay isang hamak na corporal lamang ng tinatawag na walang kwentang support squad. Lakas loob pa niyang dagdag, kaya ang ibig sabihin nito, ikaw ang battalion commander na aking labis na nirerespeto, ay itinuturing din na ang mga regular na mga sundalo ay wala ring kwenta. Mabilis naman na tumugon ang battalion commander na, merong hindi pagkakaintindihan dito, kaya nga ang attack squad, na direkta sa pamumuno ko ay dapat na so. Hindi na niya natapos ang nais niyang sabihin at inagaw na ni Lee Hyun-wook ang momentum at sinabi na, kung ang pagsunod sa iyong mga utos, ay malugod kong ibibigay ang aking buhay. At bigla naman siyang natigilan dahil hindi niya naman maaring sabihin na alam niya ang mangyayari sa hinaharap, kung saan lumabas na naman ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan dahil labis na siyang nahihirapan mag-isip ng dahilan. Pero mabilis talaga mag-isip ang ating bida, at magsasalita na naman siya kaya tahimik muna, kaya lang, kung ako, na sadyang kulang pa sa karanasan pagdating sa labanan, ang magbibigay ng command sa ibang squad, ay may malaking posibilidad ng kasawian. Labis akong nagpapasalamat sa iyong expectation sa akin battalion commander, pero kung ang kapalit ng aking pagsang-ayon ay ang buhay ng aking kasalukuyang kasamahan. Hindi ako susunod sa pinag-uutos mo. Naku lagot na, magta-transform na sa isang gorilla. Hindi naman nagustuhan ni Instructor Chon ang mga sinabi ni Lee Hyun-wook. Kaya kanya itong pinagalitan, at sinabihan na, ang pagsuway sa utos sa kalagitnaan ng labanan ay isang malaking kasalanan. Alam mo ba ang ibig nitong sabihin? Kahit alam naman na ng ating bida ang bagay na yon, ay mas pinili na lang niya ang manahimik, dahil ang kanyang tanging iniisip ay ang kapakanan ng kanyang kasamahan, subalit ang kanyang kaluluwa ay parang mangangagat na. Biglang natahimik saglit ang kapaligiran dulot ng tensyon sa kanilang usapan. Buti na lang at kanyang napigilan, ang init ng kanyang nararamdaman hindi lang sa isipan kundi sa buong katawan. At kanya na ring napagpasyahan na hayaan na lang ang ating bida sa kanyang kagustuhan, buhat ng kanyang kakulitan, at marami pa itong sinasabing dahilan. Dahil doon ay para na siyang nabunutin ng malaking tinik sa lalamunan, at gama na ang kanyang pakiramdam. Subalit bigla ulit siyang napigilan, at bahagyang kinilabutan. Dahil narinig na naman ang boses ng gorilla sa kanyang harapan. At siya ay pinagsabihan, na ikaw man ay aking pinayagan,
nasuwayin ang aking kautusan. Ngunit huwag mong kalimutan, ang iyong kaparusahan pagkatapos ng laban. Mukhang nakalabas na sa opisina ng opisyal ang ating bida, at nakita na naman natin si Lieutenant So Yunha, dahil wala naman itong ibang sinusundan kundi siya. At hindi nga tayo nagkakamali, dahil nakita na natin ang ating bida na nagmamadali, kaya dali-dali naman siyang nagpa-cute kahit sandali. Upang maabutan na ligtas pa ang kanyang kasamahan, mabilis niyang pinuntahan ang malawak na daanan patungo sa kanyang mga kaibigan. Atin ang puntahan ang lugar na labis na pinaghandaan ni Lee Hyun-wook, kung saan meron ang nararamdaman na hindi maganda sa kapaligiran, at mukhang magsisimula na nga ang inaasahang labanan, dahil wala naman silang kaalaman na dito magsipuntahan ang mga kalaban, kaya sila ay napanganga na lang. Ito na nga, katulad ng nangyari sa nakaraang buhay ng ating bida. Poison gas ay bumalandra sa kalsada, upang pigilan ang kanilang paghinga, at hindi na makapirma ang kanilang biktima. Napuno na nga ng berdeng usok ang lugar ng ating bida, kaya hindi na niya mapigilan ang matinding pangamba. Abangan ang susunod na kabanata, kung saan gagamitin na ng ating bida ng kakayahan ng sand at ang kanyang kinuha, at magagawa kaya niyang mailigtas ang kanyang mga kasama na kasalukuyang nasa panganib na. Maraming salamat mga boss, sa susunod muli.